Hello guys, good day. So today we'll discuss our last topic for this quarter, and let me share my screen first. So today we will discuss about the website layout. So what is website layout? CSS website layout is often divided into multiple sections. So di ba kasi sa makita sa mga websites, doon na sila yung mga header, tapos na po yung navigation menu, then main content and the footer. Okay, so yung top header kasagaran na ito makita nyo kay ang mga logo and the name sa website. And then the navigation menu, so mga naka-horizontal line na navigations, like nakita niyo ang profile, homepage, and view cart ba, or others. Budget ng mga about us na naa sa menu na part. And then, main content, so daraan na tumakit ang kasagaran ng content is one column lang ba? So kasagaran, three columns. Like sa Facebook mo, yung content is three columns. And lastly is the footer. So sa footer, daraan na tumakita ang uh, address ba sa website owner or sa business or ang mga contact details or other na mga link pages na related sa website or sa business. Okay, so kasagaran inaani ang ato ang amo ni siyang traditional na layout sa uh, CSS na website. So again, nasa taas ang header, sunod ang navigation menu naka-horizontal, and then content dayon. So kani sa example diri tulo ka column ang iyang content, and then we have the third. So magsugod ta sa header, CSS header. So ang CSS header is usually located at the top of the website. So and it often contains the logo or the website name. Okay? So adto ta sa atuang open na to atuang Sublime, and then let's code. Code na to that. Okay, sige. So here is our uh, okay, here's our Sublime note. So first is ang first file is save na to ang file. So click ang Control S, and then adto ta sa folder kung asa na to usually ginasto tong atong mga code. So for me, in my case, diri na ko i-save sa desktop kay ang ako ang folder naa sa desktop. Okay, and then since HTML sibutang na to ang ato ang code sa HTML na folder. The same sa inyo hano, and then type na to sample HTML uh 11.html. Sample HTML 11.html. And then, isave na lang po na to ang atong ikaduhang file. Okay? Kani sa Pika site. So, since na natin HTML, ibutang po na to sa CSS folder ang ato ang CSS na file. So, sample CSS 11.css. Ayan. So, duha na ang atong file. So, diri balik ta sa to HTML na file. So, type na to less than sign. And then HTML. So, kung na mag-appear sa inyo hangay ani, so ato lang i-diretso og type. Press ang enter. And then, sa title na part sa head, ibutang day na to ang ato ang website name. So, for example, in this example, we're trying to create a homepage para sa to ang e-library. For example, e-library ito mo. So, ito na to the Bookshare. Bookshare ang name sa tong website. Okay? And for the header, so butang tag comment guys. Okay. Lagyan natin ng comment. And then this is the header.
CSS setting mo. Okay? And then, buhat ta og div, ay, sorry, dialog ang okay, sige. So, div, guys. And then, sa ato ang opening tag sa div, bangutang tag attribute na class. And then, ang value sa atong attribute na class is header. And then, inside the div, kay butang buhat ta og h1. And then, ang name dayon sa atong website, which is the Bookshare. Ayan. Then, isave dayon na to tong file. So, saan na to siya pag-save? So, click lang na tong save. Ayan. Tapos, ato to sa to ang browser. So, let me change my screen into the browser. Ito yung browser natin. Okay. And then, let's try to open our HTML na file. So, ang katong sample HTML 11. I-right click na lang and then open the file. Okay, so ito yung makita pa natin ng Bookshare and then yan, it's just a plain white and then naka-H1 yung name ng ating. So, let me adjust my screen ratio. Ay, naka 100%. Sige. So, yan na lang muna. Okay, so balik ta sa ato ang Sublime. Lang ha. Change ko na lang entire screen yung isi-share ko. Ayan, sige. So, balik ta sa ato ang Sublime. And then, dali guys, ato na ta sa atong CSS. Okay, so, dali sa to ang CSS, butang tag div dot header, 'di ba? Header ang class name natin. And then dot is the invitation for the class na selector. So, inside the div, so ato ibutang diri ang ato ang styling. Okay, so unsa dapat ang styling nga dapat ibutang diri? So, for our header, so let's try to enter this one. So, the background color and then the padding and the text align. So, para ma-center ko to siya. So, background color. So, background color is gamitag hex na value for the color. And then, padding. Kano to 20x. And then, the text alignment. Text align is para ma-center ang ato ang atong header. So, save na to itong code. And then, dili pa din na to siya makita, ano, wala pa yung effect ang sa ato ang uh, web page because wala pa na to siya gi-connect sa atong HTML na file. So, balik ta sa to HTML na file. And then, inside the head, magbutang ta diri og link. Link, and then rel, style sheet type, text slash CSS. So, sa href, dayon na to i-connect ang file name sa to ang sample css11.css. So, kanilang diretso ang inyong ibutang kapag ang file name sa inyong CSS kay naa siya sa the same folder kung asa nakabutang inyong HTML. So, since ang ato kay separate man ang folder sa HTML sa CSS, so, ato ang butang navigation na part na. So, dot slash, which is, it means na ma-exit sa HTML na folder, and then, may tawag din na to ang CSS na folder, and then, ang file name tayo. Okay? So, save na to tong code. Okay.
Sige. So, nakasave na. So, balik na sa itong browser. Ato i-check if nabi nag-take effect. Okay, so kana, no? So, makita na to na mao na ni ang ato ang uh, bookshare na name sa to ang page. Okay? So, next is, what's next? Next is for our navigation bar. So, sa navigation bar, dili aman na makita no ang katong mga menu nga buttons para sa to ang bookshare nga website. So, by definition, navigation bar contains a list of links to help visitors navigate through your website. Okay, so dali balik ka sa tong code sa HTML. Butang sa dali o comment na po no. So this is for the CS navigation bar. So butang sa another div. Okay, and then or pwede po na to siya ibutang inside the header. Okay, so it depends on you na. So, butang to dili yung unordered list. So, naka-unordered list ang ato ang navigation nga bar. So, butang na to as list items ang katong mga buttons na ato ang gusto ibutang sa atong navigation na menu. So, we have our home, another LI, oh, sorry, another for the categories. For example, book categories na. So, and then another button for your books. Okay? For example, nag-upload ka, dali na tumakita ng crude na. So, nag-add ka og books to be shared to everyone or imong i-update, imong nga siyang i-delete or i-remove. Okay? Yan siya. And then last is, what if nagkuha ka or delete nimo or save nimo ang book nga gi-upload sa other users. So, save books. And then, we also have, lastly, no profile, di ba? So, inuhang profile. May profile. Profile page niyo. Yan. So, mao ni ang ato ang supposedly menu. So, ato i-save atong code. And then, ato tas balik sa atong browser. Atong i-refresh. So, in ani ang makita nato sa ato ang navigation menu. So, balik ta sa itong code, add to dayon ta sa ito ang CSS na file, and then diri nato butangan o diri ta magbutang og ato ang styling for uh, our navigation menu. So, before data mo, to balik sa ta sa HTML, sorry. So, butang tag class, and then nav ang atong value sa atong class na attribute. Okay? Save na to HTML and then add to tag diri sa ato ang CSS na file and then ul.nav. Ayan. So, unsa ang atong dapat ibutang sa atong ul.nav na CSS. So, ato ibutangan siyang background color, the padding, margin, and then ang display flex. And then list style type is none. So walaon na to ang yahang list style type. Walaon na to yung mga bullets. Okay? Sige. So background color usa. So background color same sa tong header na lang sa if na may gusto nga laing color ha, you can follow your own uh color. Okay? And then padding, which is 0. Display block. Sorry. For padding margin. Margin 0. And then display flex. Inline flex. Sorry. Display inline flex. And then we have our list style type none.
Okay, save na to tong code. So, pwede po dahil sa mo option no, ug lahi una to tong color dali. So, for example, 000, ayan. So, it means color, iba yung color niya compare sa header. Okay, so, mo na nitong code, add to sa tong browser. Ayan. So, dili maklaro ang ato ang text. Sige. So, mo na siya ang ato ang for our navigation. So, mag-add up another uh, CSS styling because para maklaro ang ato ang gibutang na mga list items. So, diri guys, sa next kay list items, then na siya ang anchor tag. So, unsa ang anchor tag? So, mo ni siya di ba dapat ang hyperlink. So, kung i-click ang each item like ang home, ang category, so diri dapat makita ang diri dapat mo adto siya sa laing page. So, for example, diri sa to ang code. So, after sa list item, dapat napatay ibutang na anchor tag, which is ahref. And then inside the ahref, kaya dapat ibutang na to ang name na dayon sa to ang code. So, ahref, so butang lang na to, hashtag lang sa atin. So, ah wala pa man tay exact na link for asa padulong si home. Okay, and then tag for this one, sibalhin na to ang categories na word. Ayan. Then another anchor tag, and values href. Okay, and then also sa save book. So every list item, dapat na siya anchor tag. Okay? So last is the profile. Tamo option no, magbutang na pud kag another list item if we want to put log out. So, butang ta li, and then sunod kay another anchor tag, and then butang diri log out. So, for example, assuming nakalagin siya, kay since mao ba yan siya ang, kung ano, mao ni siya ang, ato ang home page, supposedly. So, mao na atong navigation, final na navigation. Okay, so save na to tong code, and then add to ta sa atong CSS body. So, LIMA. So, meaning guys, kani siya na selector. So, yang i-choose ang UL na na ay class na value na nav. So, which is kani siya. And then, ang kaning LI, may taon inside the UL na na ay nav na class. May taon niya tong LI, and then naapoy mga list items nga naapoy ang portal. So, kani sila no, list item, nanay ang tag, and then list item, nanay ang tag, list item, nanay ang tag, list item, nanay ang tag. Okay? So, muna ang yahang uh, by definition for that selector. Okay, so unsa dapat ato ibutang diri so we will put our color, padding, and then display block and text decoration none. Okay, so ato sa color. Color means sa font color ni siya. Okay? Lahi ni siya sa background color. Okay? So, F1, and then padding is 14px, meaning guys, 14px sa iyahang top and bottom. Top, bottom na siya, ang 14px. And then 16px sa left or right. Okay? Left and right, then left and right is uh kuan. Left and right is 16px, and on top and bottom is
Klaro ba? Technology. Top and bottom is 14 px. So, if gusto mo lahi-lahi jud kada side, so pwede raman pod. So, upat ka values na siya. Okay? And then, display block. So, unsa ni siya ang display block? So, yang lukupon ang whole nga width. Okay? And lastly, text decoration is none. Wala tayo decoration or our. Okay, sige, save daw nato tong code and then try nato sa tong browser. So, ingani, nakita na nato siya, no? And, kasi kulang, ano, ingana ang yung itsura. So, dapat mulukop siya the whole width sa to ang browser. So, let's try to butang kang class sa tong div and then nav. Save na to. And then, balik na diri sa tong CSS. Then, try na to butang div.nav. And then, butang na to width is 100%. And also, diri apod sa tong UL nav, butangan po na to siya width na 100%. Sige daw po. So, try na to o check atong browser. Okay, ayan. Okay, so muna nga to ang navigation. So, what if, ma'am, if we try to take um, the each menu or i-hover na to tong mouse kay mag-change pud ang yahang design. So, balik na sa tong code. And then, mutambot pa diri og another selector na UL, nav, LI, and then A, tapos butang din na itong hover. Ayan, so meaning pag i-hover na ang mouse. So, unsa ang hitabo sa iya. So, mao ni ang yahang, ma-change lang ang font color o ang background color. So, try na to ang font color kay black. Sorry. And then, background color kay, i-change ko na ang background color into, for example, i-gray na to. Okay, so save na to tong code sa CSS. And then, balik ka sa tong browser. And then, atong i-refresh ang ato ang browser. And then, wala na siya. Yun, ani ang makita ko. Okay? Sige. So, next. So, mo niya nga navigation. And next kay ang content. So, sa layout content, we have uh, layout content depends on the device of the users, and the most common layout kay one column siya pag sa mobile. Di ba? Kung mag-open ka o browser or website sa tong phone, kasagaran kay naka one column lang dyan ka ng ang yahang design. So header, ang yang navigation, then ang yahang content, and then footer. And then two columns siya usahay kapag magamit ta og tablet. Sa laptop, mag-two column siya kapag gamay ang screen sa laptop or katong murag netbook lang ang gamit. And then three column layout siya pag naata sa atong computer or sa tuan ng laptop na dagko og screen. Okay? So, inani siya. So, first column, inani ang layout. Pag duha na ang column, so, okay. And pag na ang columns kay sige daw this. So, try na to magbutang o content. So, after sa give sa to ang navigation menu, so, buhat na po ka o comment na sa CSS content. Another div. And then, syempre, butangan na po nato siya o class. Isa pang i-adjust sa containers para maklaro-klaro. So, div, and then class. Then, dali, ato ibutang content. Ay, sorry. So, diri kay ibutang pag another div. Muna siya ang first na to nga column.
Okay, class, and then column 1. Ayan. And then, lagyan natin ng paragraph. So, ibutan rin. Loren Ipsum. Yan lang talaga. Ipsum. Ayan. So, dagano na nila ito. Siya pag ayan ko. Ayan. Oh, sorry. Yes, please. Ayan. Ayan. So, mo niya ang atong first column. And then, buhat ako tag another. Butangan na to siya duha ka P. Okay, para nara o char. Ayan. So, mo itong column 1 na dalawang, ano, saan pa gamit? Ayan. So, this is our column 1. So, mo niya itong unit sa itong column 1. And then, maghimo na po tag another div for our column 2 or ang main content sa tunga. Ang katong tunga. So, column 2. And then, butangan na to siya of another paragraph. So, copy-paste na natin niya sa Loren, lang yan. So, i-double lang natin na para medyo pagkakayan. And then, duhaon na lang po natin siya. Pwede po bitaw ta magbutang sa tuming content no o page 1. Or page 1 naman ang ato ang name sa website. So, siya natin diri kay page 3. Ayan. So, welcome. Welcome bookworm. Siya, bookworm. Ayan. So, ano siya. And then, after sa tundin, ano sa tundin, sa column 2, so after sa tundin, second motive, ang himo na po tag div for our third column, so class, column 3. Ayan. So, katugya po nun, Loren Ipsum. Ay, hala. Ayan, sorry. Replace na dati yung Loren Ipsum. And then, atuan lang niya siyang ito nga. Ayan, para medyo gamay na lang yung so, ayan. So, wala siya. And then, para mas na-indicator mo sa butang tag page 3 man ito no, page 5. So, muli siya ang, this is column 3. And then, butangan na lang po natin sa taas, si column 1. Para na tayo indicate. So, each 5 ng Japon. And then, this is sorry, spelling, column 1. Ayan. So, save na to tong code. Again, so mga itong content, no? So, div, class content. And then, another div inside. So, ang class niya kay column 1. So, inside the column 1 of the H5 and to copy. Ayan. And then, the second div is column 2. Tapos, inside sa column 2 natin, nag-div kay H3 and duha na pod ka paragraph. Diba? And sa ato ang third na div kay column 3 na siya. And then, ang inside sa column 3 kay each 5 and duha ka paragraph or P. Kaya, so, save na to tong code. And then, balik ka sa tong browser, check na to ang yaha. So, in ano siya, wala pa siya na recalls. Okay? Kaya wala kang apply na CSS na style mo. So, balik ka sa itong Sublime. And then, dali na punta sa tuta side. Sa itong CSS.
Okay, so sa nga to ibutang. So first is this one. So ibutang ta diri o div flex container no so nga tong nabutang diri kay content, right? So div that ang atong gibutang nga class name kay ang content. Okay? So display flex and flex direction is row. So display flex. Oh, i-try ko din natin mo. May inline flex mo gusto natin. So, how about i-flex lang natin? Sina i-choose. Okay, sa atong UI. Okay, display flex and then flex direction. Direction ba to? Kay row. So, meaning guys, yahang i-display ang mga content inside sa atong div content in a row. Okay? And then, another div. And then, ang flex container, so nga to ang class name, di ba, is the content. So, div.content and then inside niya kay mga div. Mga div lang inside the div container. Ay, content, sorry. Content. And then, kani siya. Diba? Greater than sign div. So, meaning guys, pagitaon niya ang tanan nga div after or inside or after. Yeah, right after sa div na content. Okay? So, ang ibutang ani is margin. Butang na natong margin nga template. So, meaning guys, mura og ilahang, para na lang the indicator nga naa siya kanang mura og sa tunga between sa margin. Pero ang margin na kini kay affected tanan sides, okay? Top, bottom, right, left. Isa lang man ang atong value, MTX. Okay, so save na to tong code and then ato pa sa tong browser and ato ang i-refresh. Ayan. So, nag-change ang ato ang site na. Okay, so mo na siya ang ato ang site. Sige, so this is our bookshare nga website. So, pag ato ang i-try o check ba kung what if gamay ang screen like sa mobile phone tuwing ana no so three columns gyapon siya, diba? Three columns madako magamay man. Okay, so try ra gud nato guys in our browser atong i-right click diri and then atong i-click ang inspect. Okay, so pag click sa inspect guys so mo nay mo gawas ingani no so try na to ning kaning sa taas na ay elements. So tapad ani is na murag laptop and mura og na iPhone na icon and then that is what we call the toggle device toolbar. So ato na siya i-click. So ing ani ang mogawas. So diriya sa dimensions responsive. So i-try na to no. So what if ang atong phone kay iPhone XR. So ing ani ang yahang view. So, biskan iPhone, naka-phone na ni nga device, kunuhay, three columns ng gyapon. And then, pag ato i-check ang atong Samsung Galaxy S20 Ultra na phone, so three columns gyapon siya, ang ihang view. And then, try na tong Galaxy Z Fold 5. So, in anak gyapon ang iyang view, three columns. So, ganyan siya guys. And then, iPhone 14 Pro Max. Yan. Three columns. Gyapon siya. So, wala siya responsive. So, pag ato i-check ang responsive mo, so pwede na to na uh, ma-resize niyang screen niya size. Okay, so X na to. No? So, try na to na gusto na to nga dapat pag naka-mobile view na kay one column sila tanan. So, unsa tong buhaton? Unsa to ibutang para mag one column sila tanan? So, balik sa tong
So, mo na itong gamiton. Natay at media query. So, ang media query is, it is used in the CSS para mahimong responsive ang atong website in terms of the screen sizes. Okay? So, diri sa tuang CSS na file, so magbutang ka diri o comment out na lang sa nato no. So, for mobile view. Ayan. For mobile view. Ayan, ano na lang. Butang ka diri at media, tapos screen from, so, screen and, sorry, and then ato ang parenthesis. And then, from minimum width na 0 px up to the maximum width na 600 px. So, meaning, from 0 to 600 px, so mo na ang sizes, for example, sa tuang mobile. Okay? So, max width is equal to 600 px. So, let's check if tama ba natin butang. Okay, tama. And then, curly brackets. So, diri guys, ato siyang butangan, sorry, o flex direction na column. So, meaning, dili na siya i-row. I-column na siya ang tanan nga div. Tanan content sa itong div dot content. Content atong gigamit dili ang flex container. So, lahi ang nasa example na PowerPoint. Okay, div content and then flex direction is column. Ayan. So, save na to tong code. So, check sa nato, di ba? Tama, no? Same naman, no? So, save na to tong code. And then, ato ka sa browser. And then, ato ang i-refresh ang ato ang browser. So, ang sayang itsura. So, ayan na, refresh na no. So, again, ang ato ra ba yung gibutang no na column ang yahang flex direction kapag ang screen na to kay from 0 px up to 600 px. So, pag mo lapas na sa 600, kung 601 px na siya and more, so, mubalik ka sa tuang, ano default nga design nga ang flex direction is naka-row. So kani siya. So atuan balik na pud no, right click ta diri around lang jud sa tong browser, right click ta then i-click na tong inspect. So inspect man no, and then i-toggle gyapon na tong device toolbar. So sorry. Wala na, so ayan. So mao ni no, makita man gud nato diri guys ang width niya. So ang kaniyang width niya sa kuha karon sa example is 1,382 px. So meaning dili siya masulod or mahit dito sa tong set nga media query, which is di ba dapat from 0 to 600 px lang. So atong i-adjust, pwede pud inyong i-edit diri ang number. So ibutang na to 600. So, ayan, pag mag 600, mo na ni siya. Nag one column na sila tanan. Okay? Or pwede po na to i-adjust diri ano. So, ingana na siya. Nag one column sila tanan. And then, pag mulapas na siya sa 600, ayan, mo three columns na siya. So, that is what we call responsiveness. But using the media query. Okay? So, try na to ha, iPhone 14 Pro Max. Ayan. Sa iPhone 14 Pro Max kay na one column na sila tanan. How about sa to ang Samsung Galaxy S20 Ultra? Ayan. One column po siya tanan. And then, sa tong Galaxy Z Fold, ayan. One column. So, ayan. Nag-adjust siya, guys. So, responsive lang at ang website. Ayan. So, exit na itong inspect. So, muna siya. And lastly, balik na sa itong PowerPoint. So, next is the CSS footer. So, unsa dapat gani ang nasa footer? So, again, ang footer kay footer by the name itself, footer. So, dapat na siya sa ubos.
So it is located or placed at the bottom of a web page, and it often contains information like the copyright and contact information. So, di ba, copyright or contact information or kanang naaba sila other nga pages or other nga links nga ilang social media nga site sa isa ka business. So, dira po nila ibutang silang footer ang mga links. No? So, like follow us on Facebook, follow us on Twitter, YouTube, blah, blah, blah. Kana, mga link na nila. Okay? So, maniyat ibutang no. Sige. So, para sa itong footer, so after sa itong div, sa itong navigation, sorry, sa ito ang content. So, butang na po ta og comment. This is the footer. So, another div, and then ang class name is footer. Ayan. And then, butang tag T, paragraph. And then, butang din na to dire. For example, all rights reserved. Ayan. So, mo lang na to. So, save na to tong code. Pag save na to sa tong code, guys, kay pag ato i-check sa tong browser, ani lang ang iyang itsura, di ba? Nanam siya dira as sa ubos. Okay? So, atong next na buhaton is, butangan na to siya og CSS design. So, sa to ang CSS, so basic na to na footer nga design is just putting its background color lang, butangan po siya padding and also the text alignment. So, ang tanong footer is ano, 'di ba? Class. So, div dot footer, and then, itang sa background color, same sa color sa itong header. So, hashtag F1, F1, F1. Okay. Ayan. And then, sunod kay, butangan po nato siyang padding. So, for example, 10px lang gyapon. And then, isa gani ang text align. Text align is, ato siyang i-center. Ayan. Sige. So, save na to tong code and then to ang check sa browser. So, i-refresh yung browser. So, nga ni ang yung itsura. Kani siya nga basic nga footer nga example na to nga code is kung asa taman ang content, musunod ra pud siya dayon. So, that is what we call the basic footer. Okay? So, for example, kung i-adjust na to tong screen, so balik ka sa to inspect. For example, balik ka sa tong screen, pag ato i-adjust ang screen, so kung taas ang ato ang ah, content, so mo adjust po siya no, right after kung asa taman ang content, mo sumpay lang dyan siya direksyon. Mo na siya ang basic na footer. So kung gamay lang ang unod sa inyong content, kaani, so kung asa lang dyan tamo ng content, mo sumpay lang dyan siya. So dili siya mo pilit diri sa pinakaubos. Okay? So, yun na ang atong pasabot sa basic na footer nga design. Okay? So, next kay, napatay another na design for the footer. So, ato lang sa ni, butang nga comment out na so, basic nga footer design. Ayan. Napatay isa. What if gusto na to nga i-fix lang siya? So, like, kung say fix nga pasabot ni mo, ma'am. So, di ba, for example, kani, so taas na kaayo ang atong content. So, maulang ni ang atong makita, di ba, sa atong phone. So, gusto na to nga, biskan mag-scroll down ta, ang footer kay nakapilit lang jud siya dali sa baba. So, sa tong buhaton ana, no? Agree, ah? So, mo niya atong ibutang. Magdugang lang tag position na fixed. Bottom is zero, left is zero, then width is 100%, and then z index is 1000. So na siya ma'am. So, atos ni comment out kung kaniya to ang basic na footer design. So, highlight all your code for the basic footer design and then control slash para ma-comment out siya. Okay? So, dali balik ta butang og div.footer.
So, balikon lang po na to. Isa ako i-adjust ko. Ayan. So, balikon po na to tong tulo ka basic na pagitan no. So, background color, F1, F1, F1. And then, padding is 10px. And then, text align is center. So, dariyan na to idugang tong mga design na dapat i-do. So, position is fixed. Position fixed. And then, bottom is 0. Tapos, pag ito, left is 0. Right. Left is 0. Tapos, width is 100%. And then the z-index is 1,000. So, save na to tong code. And then, i-check na to sa to ang browser. At isa ni i-exit ang atong inspect element. So, atong i-refresh itong browser kung saan niya itsura. So, ayan. So, muna niya ang ato ang footer. So, biskan o gamay ang atong unod sa content, ang atong footer kay nipilit ra siya diri sa ubos. Nasya sa ubos. Okay? Yun sa niya pagpilit. Ngano magpilit lang siya. So, balik ta sa itong inspect element. So, diri guys, no, kung atong i-adjust ang atong screen, ayan. So, biskan og mag-scroll down ta, ang atong footer, visible siya sa atong phone nga naa sa pinakaubos. Okay? Nakapilit siya dira because of the ato ang gibutangan og position nga fixed. Nasya sa ubos because we have bottom 0 and bottom 0. So, nasya sa ubos. Okay, guys, so that's all for today. Thank you for listening. And again, if you have any question or any clarification, so just comment below in the comment section or chat ninyo sa to ang GC para makita rin ng concern. Okay, so and for our activity for this topic, so ako alang pod i-send sa to ang GC ang activity sheet para aning na topic. Okay? So, see you on Monday po. Bye-bye!